Okay, so wala na masyadong intro pa. Ako nga po pala si Java Jips at ito ang Java Talk. Nagkape ka na ba? Tara kape. So for this episode, may pag-uusapan lang tayong simple lang naman, no? Yung isa rin sa pinag-uusapan pagdating sa kakayanan. At ito yung art versus skill. May talent ba talaga? So isa yun sa madalas din na itanong kapag nakatulala lang tayo sa kawalan, no? Meron nga ba talagang talent? So, meron ako mga hinandang tanong, no, na ginawa ko rin nung nakaraan. Pero syempre, ako rin yung sasagot. Pero itong mga tanong na to, sasagutin ko lang siya ng walang paghahanda. So, out of nowhere, no? So, isa na natin. Number 1. Totoo ba na may born talented o training lang lahat? For me, kung biblical perspective, may mga talent talaga na binigay sa atin yung Panginoon, eh. Yung talent na hindi lahat meron. So, ito yung mga sinasabi na ikaw lang yung meron yan. Which is yung pagkakaiba natin sa lahat. Na, though merong pagkakapareho, pero in a certain way, talagang merong differences, eh. So, maaaring may talent siya sa ganito, pero may specialty siya dun sa bagay na yun. No? So, yun. Merong talent. Pero, walang born talented para sa akin. So, maaaring kontrahin to ng iba. Maaaring hindi sang-ayunan ng karamihan, no? Pero para sa akin talaga, walang born talented. Merong talent in a specific way, no? Meron talagang talent. Pero, yung talent na yun, kailangan mong palaguin yan, eh. So, yun nga. Balik tayo sa biblical perspective. Meron kasing passage sa Bible na binigyan sila ng mga talent. At yung talent na yun, may mga iba doon na pinalago, pinagyaman, inimprove nila, at merong binaon lang, no? So, tinago lang nila. So, meron silang talent pero sinarili lang nila dahil sa takot na baka hindi nila maggampanan na maayos o di nila, yun, ma-improve na maaaring ikasisipan nila. So, yung regret na baka may pagsisihan sila, no? So, yun lang. Meron talagang talent, pero walang born talented. Kasi every talent na binigay sa atin, kailangan talaga natin yung pagyabungin o i-improve pa, no? Kasi hindi naman talaga mamumunga yan kung hindi rin natin gagamitin. So, ayun lang. Yun yung para sa akin. Wala talagang born talented. So, for the next question, no? Ano yung misconception ng mga tao sa talent? So, ayun nga. Sabi ko nga kanina, merong talent pero hindi ka pinanganak na magaling ka na doon sa bagay na yun. So, kailangan mo talaga siyang gawin o gamitin para mailabas yung full potential ng talento na yun, no? Halimbawa, pinanganak ka na marunong ka mag-drawing, hindi naman automatic sobrang galing mo na dun sa bagay na yun. So, hindi ko masasabing talented ka dun sa bagay na yun kung hindi siya the best. So, kailangan mo talaga siyang gawin ng gawin para masabing talented ka dun sa bagay na yun. Kasi ang karamihan iniisip, itong ginagawa nila, ganun na talaga sila, eh. Siyempre, pinractice nila yan. So, ginawa nila yan sa mahabang panahon. Sinanay nila yung mga sarili nila.
na ma-reach nila yung pinaka-peak nung bagay na yun 'no. Naalala ko tuloy bigla yung ano, yung kaklase ko nung high school, si Wilmer. Yan, yung mga kasabayan ko sa drawing yan, eh. Nakita ko o naabutan ko yung mga time na hindi pa siya sobrang galing talaga mag-drawing. Tu Moving forward, lumipas ang mga ilang taon, naka-graduate kami, nakapagtrabaho siya sa kung saan-saan, nagmang-inasal siya. And right now, kung makikita niyo 'no, so shoutout sa'yo Wilmer 'no. So follow niyo rin yung tattoo shop niya o yung tattoo business niya 'no. Magaling talaga siya mag-drawing na ngayon. Sobrang layo na before. At ayan, palagi siya napi-picture sa mga 'yan, mga dut-dutan, yung mga tattoo event. Sobrang galing na niya mag-drawing. So malayo na siya sa ano. So tulad niya, isa siya sa masasabi kong best example na ginawa niya lang ng ginawa hanggang sa ma-reach niya yung kagalingan na ayaw niyang akuin hanggang sa ngayon kasi humble yung tao na yun, eh. Yung mga yabangan namin ano lang sa biruan lang namin yun pero sobrang humble yung tao na yun. So yun yung misconception na sa tingin ko. Number 3, ano ang personal mong napatunayan tungkol sa consistency at practice? Yun, the more na lagi mo kasi siyang ginagawa, the more na makikita mo o maipapakita mo sa sarili mo o sa madla kung ano yung pinaka the best pa dun sa talento na ibinigay sa'yo, no? Kasi kahit naman hindi sa'yo binigay yung talent na yun nung pinanganak ka, pwede ka pa rin magkaroon nun eh. Basta ginusto mo eh. Halimbawa ako, hindi naman ako pinanganak na marunong na kagad sa musical instruments, eh. So, yung talent na yun, hiningi ko rin eh. Kumbaga, ako rin yung nag-acquire na magkaroon nun. So, pinangarap ko lang o pinursu ko lang na matuto mag-drums. Kasi drums talaga pinakaunang instrument na natutunan ko talaga. So, yun, inano ko lang. Pinilit ko na matuto mag-drums hanggang sa na-rotate. May tinuturuan na mag-gitara hanggang sa natuto ako mag-gitara. Tapos, yung gitara kasi connected dyan sa bass. Natuto na rin ako mag-bass. Hanggang sa inaral ko na rin mag-keyboard. And so on. So, ayun. Yung palagi kong paggawa sa kanila, and right now, ginagawa ko pa rin naman yung mga bagay na yun. Tumutugtog pa rin naman ako sa banda, solo artist, sa simbahan, no? Consistency and practice talaga ang pinaka importante sa lahat kung gusto mong ma-reach talaga yung pinaka full potential ng bagay na yung talent na yun, no? Ano yan eh, doon mo magigain talaga yung pinaka ano niya, eh, yung pagbomba mo dun sa bagay na yun. So, ayun. Yun yung personal kong napatunayan pagdating sa consistency and practice. The more you do it, the more chances of winning. So, next, saan ka mas naniniwala? Gift o grind? Grind pa rin syempre. Though merong gift o talent o binigay sa atin yung Diyos o kung hindi ka naman sobrang religious, no, sabi natin universe para sa'yo. Pero para sa akin, si God talaga ang nag-provide ng lahat. Grind talaga eh. Useless ang lahat ng meron ka kung hindi mo rin yan gagamitin talaga eh. So, from the word itself, grind. So, yung grind, parang lagari yan na kailangan mo talagang gawin. Ipukpok sa ulo mo o pukpukin yung bagay na yun para mas lalong uminit at gumana siya at maging effective. So, mas naniniwala talaga ako sa grind. And last question, sobrang bilis lang talaga ng episode na to. At dahil sobrang liit ng oras o ikli ng oras para gawin ko yung podcast episode na to. Siguro bawi lang tayo sa mga next episode.
Kasi which is ito naman talaga yung ganito naman talaga yung duration dapat talaga ng podcast na gusto ko. So, ayun. Next question. Paano mo masasabing nag-i-improve ka kahit hindi obvious? The more na may nagagawa kang bago, unlike before, dun sa field na yun. So, naalala ko before, sa Excel, isa rin yung sa talent na o skills na meron ako, no? Nagumpisa lang ako na nag-encode ng kung ano-ano dun sa Excel, kung ano-ano yung mga kinakalikot ko sa Excel. Hindi ako marunong mga table, mga column, mga rows, di ko alam kung paano gawin yan, mga formula, yung mga kakaibang loop doon sa bagay na yun. So, ginawa ko lang siya ng ginawa. Hanggang sa nakabisado ko yung mga formula, yung mga codes na nagagamit ko until now. So, kung pagdating sa Excel, no, isa to sa ipinagyayabang ko talaga na kahit saan ako pumunta, kahit mainis sila, kahit mainis yung mga kakilala ko, na which is tinuturo ko rin naman sa mga willing matuto, no. Yun, so pagdating sa Excel, isa ako sa masasabi kong Panginoon dyan sa bagay na yun. Hindi ko sinasabi maging Panginoon ako ng lahat. Kumbaga, na-reach ko na nalagpasan ko yung mga dating kakilala ko na magaling do sa bagay na yun. So, nakikitan ko sila na mas naging effective at efficient lalo na sa mga negosyo na sa mga trabaho na pinapasukan ko. Sobrang bilis o laki ng tulong kasi marunong nga ako at magaling ako sa bagay na yun. So, isa yun sa may pagmamalaki ko na kahit hindi obvious, dahil nga sa pagiging consistent o pag-i-improve ko sa bagay na yun from scratch to the best, naging ano siya, effective dun sa mga bagay sa mga pinaggagamitan ko nun, especially dun sa trabaho ko. So, ayun. The more na may nagagawa kang bago, yun masasabi kong nag-i-improve ka. So, kung before hindi ka nakakapag-pluck sa gitara, so ngayon nakakapag-pluck ka na kahit true pick, no? Kung before hindi ka nakakapag-hammer dun sa paglilid mo, hindi ka nakapag 16 beats sa drums, hindi ka nakakagawa ng kakaibang buhok sa pagdodrawing mo, hindi ka nakakagawa ng mga kakaibang painting, abstract, hindi ka nakakagawa ng mga kakaibang kanta. So, hindi ka pa nag-i-improve. So, kapag nagawa mo na yung mga bagay na yun, masasabi kong nag-i-improve ka. Kahit hindi masyadong obvious. Kahit maliit na changes lang, no? Na hindi mo nagagawa before pero nagawa mo siya. Yun, masasabi kong nag-improve ka na sa bagay na yun. Ayun lang. Wala naman tayong kailangang pag-usapan pa na sobrang haba, no? So, for this episode, may talent ba talaga? Meron naman talent, pero yung talented, nakukuha yan kapag ginamit natin yung talento na meron tayo. So, ayun lang. Hanggang sa muli, tatapusin natin itong episode na to. Kita-kits mga Java Chips.